Dear Dr. Love, I am single. He is single. And we used to be in a relationship and before we crossed paths again. Call me Gemini, 28 years old from Baguio City. 3 weeks ago, someone sent me a friend request via Facebook. Nagulat po ako, Dr. Love. Siya po si Alex, ex-boyfriend ko. Naging kami for almost 4 years. We were college sweethearts at that time. Madalas kaming mag-away. Kahit maliit na bagay, pinag-aawayan namin. Kung minsan, ang maliit na tampuhan ay nauwi sa matinding awayan. Pero that was a time when we were both immature. I must say, we were starting the world of relationship kaya siguro pareho kami nangangapa. At hindi pa alam ang ginagawa o hindi sigurado sa mga nararamdaman namin. To cut the long story short, naghiwalay po kami and we went on with our separate lives. Wala na kaming contact or communication sa isa't isa until we reconnected 3 weeks ago. We exchanged kumustahans and we laughed at the stupid things and decisions we did together nung magkarelasyon pa kami. And then, nagsabi siya ng what if? Subukan natin muli. What if mag-work out this time? Hindi po kaagad ako nakasagot, Dr. Love, pero napaisip ako, why not give it a try? Sa ngayon, we're both stable and established financially and career-wise, Dr. Love. And the years that brought us apart gave us lessons and learnings. Siguro this time, we may give it another try. Ano po sa palagay niyo, Dr. Love? Is our love worth a second chance? Is love really sweeter the second time around? What if it doesn't work out? Please enlighten me, Dr. Love. Gratefully yours, Gemini ng Baguio City. Maybe this time, baka mag-work. Di ba? Meron tayong kasabihan, di ba, Gemini? May kasabihan tayo, love is lovelier the second time around. Although, kasabihan lang yan. Hindi naman nag-a-apply yan sa lahat ng pagkakataon. May mga mag-asawa na nga, di ba? May mga mag-asawa na nga na hindi talaga magkasundo at naghiwalay pa rin. Now, yung iba, ang katwiran ng iba, bigyan ng pagkakataon na mabuo ang pamilya, magbalikan. So, nagbalikan sila for the sake of the kids. Not because they are still in love with each other, but for the sake of the kids. Nagbalikan sila. Bakit naghiwalay uli? Kasi po hindi na-address ang problema. It's like divorce na ipinipilit ng mga politiko na implement sa ating bansa. Ano ang divorce? Ang divorce ay ginagawang legal ang paghiwalay ng mag-asawa. Siyempre, pag pinaghiwalayan, nandyan ang paghahati-hati ng mga properties and everything. Kasama yun dyan. Pero, anong purpose ng divorce? Para ipawalang saysay ang kasal na naganap. May naganap na kasal, valid. Pero pag may divorce, sisirain ang kasal. Iwawalang halaga ang kasal, maghihiwalay sila. And kapag naghiwalay na, pwede nang mag-asawa uli ng iba. Di ba? Yan ang divorce. But I tell you, hindi solution ang divorce sa away ng mag-asawa.
Kaya hindi magkasundo ang mag-asawa kasi pareho silang may ma-pride. Pareho silang tama. Walang gustong magpakumbaba. Walang gustong umamin ng kanilang kasalanan. So, ipaghalimbawa natin na ang lalaki ay babaero. Okay? At ito ang inirereklamo ng kanyang asawa. Babaero ang lalaki. Gustong-gusto ng lalaki yung kanyang escabeche. So, magfa-file siya ng divorce sa kanyang asawa para ma-invalidate ang kasal at makapag-asawa uli siya. This time, yung escabeche niya ang gagawin niyang asawa, pakakasalan niya. Do you think masosolve ang problema ng pangbababae ng lalaki na nakipag-divorce? Masosolve ang problema? Anong problema? Yung lalaki, babaero. Nag-divorce, nakapag-asawa uli ng bago. Pero ang problema, nasolve ba? Na-address ba ang problema? Hindi po, nandun pa rin yun. Yung ginawa ng lalaking yun sa unang asawa niya, ganun pa rin ang gagawin sa pangalawang asawa. Magsasawa yan doon sa kanyang escabeche. Magdi-divorce uli. Di ba? So, it becomes a cycle. Bakit ko naikwento ito, no, Gemini? Kasi, ang tibay ng pagsasama ng mag-asawa o ng dalawang magkarelasyon, magsyota, ay hindi nakukuha ng kasal lamang. Lalo kung ang kasal hindi naman pinahalagahan ng dalawang nagpakasal. So, katulad ng inyong experience nung kay bata pa, marami kayong mga pinag-aawayan, maliliit na bagay pinag-awayan niyo. Mga walang kwenta-kwentang bagay pinag-awayan niyo. And when you became adults, nagkakwentuhan uli kayo at binalikan nyo yung nagdaan at pinagtawanan nyo na lamang yung pangyayari nung nagdaan. Yung mga bagay na pinag-awayan ninyo ay pinagtawanan nyo na lamang sapagkat kaiba na ang lalim ng inyong pangunawa. Di ba? So ngayon, sabi nga, what if subukan natin muli, baka mag-workout. I just have a strange feeling, Gemini, na maaaring mag-workout ang inyong relasyon sapagkat you are more matured now. Iba na ang inyong pananaw sa mga problema, pananaw kung paano bibigyan ng solusyon ng mga problema. Iba na ang inyong pananaw kung paano mag-adjust sa idiosyncrasies ng bawat isa. At yan ang pag-ibig. Love is lovelier the second time around. There's nothing wrong if you give it a try. Kung sa palagay ninyo ay nagmamahalan pa rin kayo at maaaring mapatawad ang mga maliit na pagkukulang at kunin sa mabuting usapan ang mga problema, baka mag-work. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Lam. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.